Do you believe in Jesus Christ? In Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Sa isang paaralang puno ng ingay at tawanan, bakit maraming kabataan ang tahimik na nasasaktan? Have you ever prayed and felt ignored? Have you ever believed before, pero ngayon, nagdadalawang isip ka na? Uy, okay ka lang ba? Maraming teens ngayon, hindi lang nawawalan ng gana sa school, kundi nawawalan sila ng pag-asa. At kapag nawala ang pag-asa, unti-unting nawawala rin ang pananampalataya. Today, hindi lang kami magsasalita. We are here to advocate at ipaalala sa bawat kabataan na ang pagsuko sa Diyos ay hindi solusyon sa mga pagsubok sa buhay. According sa Pew Research Center, isang sikat na think tank sa Amerika na kilala sa buong mundo sa pag-aaral ng relihiyon at demografiya. Noong 2010, mayroong 1.1 billion people worldwide ang kinikilalang religiously unaffiliated. Sila ang mga atheist, agnostics o yung mga walang pinipiling relihiyon. Fast forward sa taong 2024 at 2025, mas lumawak pa ang usapin tungkol sa mga religious nuns o mga taong walang kinabibilangang relihiyon. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1.2 billion sila o humigit kumulang 15% hanggang 16% ng populasyon sa buong mundo. Ayon sa pinakabagong study ng Pew Research ngayong September 2025, may mahalagang pagbabago. Bagamat marami ang unaffiliated, hindi sila basta-basta non-believers. Sa katunayan, sa 22 bansang sinurvey kamakailan, lumalabas na marami sa mga nuns ang may spiritual beliefs. Halimbawa, marami sa kanila ang naniniwala pa rin sa afterlife o kabilang buhay at sa konsepto ng spirituality kahit hindi sila nagsisimba. Dito sa Asia, lalo na sa mga bansang gaya ng South Korea at Japan, patuloy ang pagdami ng mga unaffiliated. Pero ang twist, mas nagiging spiritual ang mga tao ngayon kaysa maging religious sa tradisyonal na paraan. Ipinapakita nito sa mga modernong mundo ang paghahanap ng kahulugan ng buhay ay hindi na lang nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng simbahan. We live in a world that's constantly moving, constantly demanding our attention. In the middle of all that noise, it's easy to feel overwhelmed, disconnected, or even lost. But there's a source of peace that remains steady. A foundation that doesn't shift with changing times. And that foundation is our faith in God. Faith is more than just a word. It is our internal compass. It's the voice that whispers, "Keep going," when the world says, "Give up." It is the realization that we aren't just wandering through life by chance, but that we are created with intentions and love beyond measures. So, the question is, do you believe? When we put our trust in God, our perspective changes. Yung mga dating challenges, mga problems, natingin natin hindi natin kaya lampasan. Nagagawa natin itong lampasan dahil titiwala tayo sa Diyos. Akala natin minsan mga problema ay galing sa Diyos, not knowing ito yung step or ito yung nag-aalaw sa atin para mag-grow tayo kay God. Minsan, sinisisi natin siya. Bakit? Ako pa? Asan ka na ba? Bakit sa akin nangyayari to? Pero hindi natin alam, it's our own doing kung bakit nangyayari sa atin yun. Minsan, yung mga actions natin, mga sinasabi natin, consequences na yun ng hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos. At minsan, dahil din sa katigasan ng ulo natin, kaya tayo napapahamak. And minsan, sinisisi natin si God sa mga actions na tayo naman ang may responsibility. Today, I invite you to pause and reconnect with that right place of prayer and trust.
Let your faith be the lens through which you see the world. Strength in your hands and peace in your heart. No matter where you are on your journey, remember, hindi ka nag-iisa. Keep the faith. Stay grounded and let His light lead your way forever and ever. Sa bawat kabataang nawawalan ng direksyon, ang mga tanong mo ay hindi kahinaan ng pag-unawa. Hindi ibig sabihin nun, iniwan ka na ng Diyos. Ito ay pagkakataon para maging mas matatag. Ang aming advokasya ay malinaw. Piliin ang pag-asa kaysa takot. Piliin ang pananampalataya kaysa pagsuko. Piliin ang pagkakaisa kaysa pag-iisa. At ating ibalik ang lakas na inilihis ng landas. Kaya ikaw, ikaw na nanonood ng aking. Alam mo ba ang ating Diyos? Oo, mahal ka niya kahit sino o ano pa pa. We love each other because He loves us first. Kaya, maaari mo ba kami tulungan? Tulungan magtanim, maglagay ng salita ng Diyos. Ang kabataang may pag-asa ay kabataang may kinabukasan. Ito ang aming advokasya at nagsisimula ito sa iyo.